PRGY. You are still with me, Bianca Gonzalez, and let's continue to be real with PBB Gen 11's JM Ibarra. There you go. Okay, si JM, as the Pogincianong Piloto, ang haba ng moniker mo, oo. Meron tayo dyan sa tabi mo, isang box na merong 3 paper airplane. So, may nakasulat dyan sa loob ng bawat paper airplane and pag-uusapan lang natin. So, feel free to choose any of the paper airplanes. Okay, please open it. Anong nakasulat sa loob? Take off. Take off. Yan. Siyempre, madaming mga dreams ang isang JM Ibarra. Ang daming mga pinasok sa school na kung ano-ano mga bagay na interest mo, super achiever. Pero originally pala, ang dream mo ay maging sundalo. Is that correct? Childhood dream ko. Bakit sundalo nung bata ka? Hindi ko alam, siguro na-influensyahan mo ako ng mga pinapanood ko po eh. Pero in the journey, meron kang nakilalang isang importanteng tao na yun ang, I guess, nagbigay sa'yo ng idea to become a pilot. Ikwento mo naman sa amin. Ayun ho, nung coach ko po yun actually sa TV broadcasting po. At kaya kasalo ko rin siyang isang piloto ngayon. At doon mo niya inopen sa akin yung aviation field. At doon ho ako namang na kung ano meron doon sa aviation field. Ano yung sinabi niya sa'yo na parang may nag-flip na switch sa'yo na parang, uy, try ko nga maging piloto? Kinuwento ho niya muna yung sa about ho sa kanya, patungkol sa kanya kasi isa po siyang news reporter po ng isang studio at nag-turn po siya sa nagiging piloto dahil sa kagustuhan niya makatulong din sa pamilya. You go to pilot school in Parañaque. Is that correct? Meaning malayo ka sa pamilya mo nung lumuwas ka na dito sa Manila. Mahirap yun nung parang mag-isa ka na. Noong una ho, mahirap. Sobrang hirap noong una. Kasi nasanay ho ako na nandiyan ho si mama. Si mama po yung gumagalaw sa lahat ng gawaing bahay. At the same time ho, wala ho kaibigan doon sa Parañaque. Okay, meron tayong next airplane. Please get another color of a plane there and then open it and read what's inside. Landing. Ay, oh my God, landing. Siyempre, yung landing ng plane, di ba, hindi yan lagi smooth. Minsan, mahirap. Minsan naman, dire-diretso lang. Ikaw, after lahat ng pinagdaanan mo sa life, sobrang dami, kahit na you're only 24, especially itong experience sa Pinoy Big Brother, paano mo mako-compare gano'ng kaiba si JM ngayon? Malaki po yung pagbabago na kasi yung JM po noon, literal na mataas po yung pride, literal na sarado po yung tenga sa mga sasabihin ng iba. Kung ikukumpara ko sa ngayon, halos nawala ko yung mga parte na yun. Sino sa tingin mo yung mga housemates mo or kasama mo sa loob ng bahay ni Kuya na sobrang nakatulong para, yun nga, maging bukas ka sa emosyon mo, sa nararamdaman mo? Actually, si Vincent mo, si Fiam, yun po yung dalawa ko. Yung dalawa ko yung nasasandal lagi. Actually, alalang-alala ko na magkasunod yata kasing na-evict si Jazz and then si Binsoy. Is that correct? And then I remember na for both times, ikaw ang kasama nila sa game room. Grabe yung iyak mo kay Binsoy. Kay Jazz parang steady lang eh. Pero nung si Binsoy na yung na-evict, talagang bubuhos ang luha. Naalala mo yun? Bakit gano'n na lang yung iyak mo nung si Binsoy yung na-evict? That time mo kasi, kahit sabihin mo natin, competitive po ako din sa loob ng bahay. Ayun, si Binsoy ko talagang nakikita akong big winner that time. Actually, nandito pa rin si Binsoy, backstage. Oh, Binsoy, ikaw ang big winner ni JM. Actually, hindi naman makawalis lahat mo na kasi siguro. Madami nga kayo. Oo. Okay, meron tayong last airplane. Inside, please open the final paper airplane. Yun. Turbulence. Yan. We've talked about a few of the challenges in your life. Pero ikaw, looking back, ano sa tingin mo yung pinaka-mahirap that you've had to go through sa buhay? Since nag-stop na ako ng pag-aaral, kasi hindi ko in-expect na dadating ako sa point na ganun, dadating ko yung
pamilya namin sa point na gano'n. At hindi ko rin in-expect na magkakayod ako. Magsasariling kayod mo ako para sa sarili ko, para sa pamilya ko. Pero ngayon, syempre, I guess, mas lumawak na ang mga posibilidad na pwede mong gawin sa buhay. Is finishing pilot school still something that you want to Oo do? naman. Hindi ko pwedeng hindi tapusin yun. Yung pa rin yun. Nandun pa rin yung kagustuhan. Tama ba? One year na lang and then done na? Oh my gosh! Sana mayari yan soon. Even if maging busy ka na, sana ay matupad mo pa rin yung dream na yan. Pwede namang ipagsabay. Oo. And syempre, hindi dito nagtatapos ang ating chikahan with JM because marami pa tayong pag-uusapan ng mga learnings. And syempre, ang mga pinagdaanan ni JM sa loob ng bahay ni Kuya at maging dito sa outside world. VRGY will be right back. Still with me, Bianca Gonzalez, and let's continue to be real with our guest for today, PBB Gen 11's JM Ibarra. There you go. Si JM, grabe naging 180-degree turn ng iyong buhay. Mula tumuntong ka sa loob ng bahay ni Kuya hanggang paglabas. I know na parang adjustment period pa rin kahit papano ngayon. Pero saan ka pinaka na-shock? Sa fans po, sa mga fandom. Kasi habang nasa loob po ako, hindi ko ine-expect na may ganun kalaking susuporta ako sa akin. Nakamit ka na din ng ilan sa kanila in real life. Kamusta yung experience na yun? Nung una ko, medyo, sa akin, masyadong overwhelming mo talaga. May iba ko napunta na ako mismo dun sa address ng tinutuloyan ko sa Uba. Oo, sa bayo ng tita ko na nagugulat ako ba't umabot sa ganitong punto. Pero meron din namang mga touching moments na kasama ng mga fans. May mga na-meet ka na nakapag-share na sa'yo kung gaano mo sila na-inspire, ganyan. May isang beses pa lang ako na-meet na mga admins ko ng mga fans. Sa employee sa probinsya ko namin at maikling oras lang din yung naibigay ko sa kanila. Kaya hindi ko kami masyado nakapag-usap-usap. In fairness kay JM, and a lot of the Pinoy Big Brother fans know this, parang ikaw ang isang housemate na from the start, at matagal na kami hindi nagkaka-housemate na tulad mo, na talagang game player. Like, kapag nag-nominate ka, very strategic, dahil malakas yung kalaban. Hindi siya yung emotional na dahil may ginawa siya or dahil ayoko yung ginawa niyang ganito. Ikaw, talagang about the game. Was that always in your mind, in your plan, na gano'n ang style mo ng pag-nominate? Nakafocus lang mo kasi talaga ako sa 2 points. At ang pinagbabasehan ko lang ho talaga din is yung katangian ho ng housemates. Kasi ayoko kong mag-nominate ng dahil lang hindi marunong magluto. Pero ano yung pinaka na-enjoy mo na challenge or task sa loob ng bahay? Siguro po yung task na kami ho ni Piang yung task leader. Kasi bukod ho sa nanalo ho kami ng task na yun, naging magandang regalo pa ho sa akin na kahit simpleng video greet lang ho ng mama ko. And syempre, sa loob ng bahay, naging close ka sa madaming housemates, di ba? Si Binsoy, si Fiang, yan ang mga friends mo for life. Pero naging close ka din sa isang housemate na I particularly remember. I think this was the week na pinaghiwalay ang adults and teens. And syempre doon, medyo forced kang mahiwalay sa BFF mong si Fiang. Si Binsoy ang kasama mo sa adults, but also si Jazz. What was that like, getting to know her on that level na mas naging close na rin kayo? Mas napatunayan ko sa sarili ko na talagang kahanga-hanga ko yung katangian na meron itong babaeng to. Katalinuhan ng babaeng to. At mas nakilala ko po siyang lubos sa linggo na yun. And how was it naman finally dito sa outside world na nagkakausap kayong lahat? Ikaw at si Fiang, si Binsoy, si Jazz na wala ng camera, wala ng lapel, malaya na ano pakiramdam nun? Ganun pa rin. No? Pare-pares po kaming pinapahalagan yung band na nabuo po namin sa loob ng bahay. I'm sure dito sa outside world, aside from the fandoms na mahal kayo, na-expose ka din sa mga fandoms na pinag-aaway ang ibang housemates. And hanggang ngayon, even if ilang beses na nilang sinabi na okay sila, si Fiang and si Jazz, at dahil pa rin tao na feeling nila, ay hindi, deep inside, magkaaway ang dalawang yan. And ikaw bilang isa sa mga housemates na malapit dun sa dalawa, anong masasabi mo dun sa mga nag-iisip na hindi okay ang dalawang yan? Ay, masasabi ko lang po din, sila lang po yung
gumagawa ng ikasasakit ng ulo nila. Kasi, kasi ako bilang malapit ko dun sa dalawa, eh, sa pakiramdam ko at sa nakikita ko, eh, wala akong problema dun sa dalawa. As a last, ito kasi nakita ko na pinanood nyo din ng Uber acting kung saan si Melay, si Alexa, at si Robbie yata ang nag-portray sa inyo. Isa yun syempre sa mga pinaka-pinag-usapang kaganapan sa loob ng bahay, ang mainit na rap battle ni na Jazz at Fiang. And ikaw, bilang close nga dun sa dalawa, anong totoong nararamdaman mo nung time na yun na nagsasagutan yung dalawa? Nagulat na lang din ako nun kasi aminado naman ho ako, inamin ko rin ho kay Piang na tinulungan ko si Jazz nun sa mga sasabihin ho niya. Pero hindi ho dun sa part ng mga below the belt na ikinagulat ko rin ho na nabanggit ho niya yung mga ganung bagay. And all's well that ends well kasi syempre na ayos naman ang lahat. And dito nga sa outside world, alam ko, ang dami-dami ng opportunities opening up for you. If ever ba ang gusto mong pasukin ay anong part ng entertainment world? Kung gumaling umarte. So acting, pero ang talent mo talaga ay dancing. Do you want to consider Ako naman. continue dancing? How about singing? Singing, hindi ko ganun kukomportable sa pagkakanta. Pero is it something you're open to kasi naba-voice lessons naman yung mga Ako ganyan? naman ho. Eh, Oh, lahat in na dyan ho sa harap, fairness. gagirap ko lang. At yan, natanong ko yan kasi syempre dito sa pagtatapos ng ating episode, we still want to play a very short game kung saan magbabanggit ako ng iba't ibang role ni JM sa life. And pag sinabi ko yung role na yon, magsasabi ka lang ng title ng either kanta or pelikula na sa tingin mo na babagay dun sa role ni JM na yon. JM bilang responsible son. 7 Sundays. Agamulak. In fairness, ganda. Second, JM as a protective kuya. Peaky Blinders siguro. As protective kuya. It's a, UK TV series. Peaky Blinders. Okay. Last, JM as a lover boy. Anong title ng pelikula na nababagay Ganun dyan? po, siguro. The Notebook! Isa yun sa favorite movies mo or yun Favorite lang ko po ano? talaga. Favorite movie mo ang The Notebook. May narinig ako na mga babae from around the world na, sabay-sabay silang ganun. Pero, naging close ka kay Jazz, naging close ka kay Fiang. Ang daming parang madaling mag-judge sa'yo na, ano yan, babaero yan. Mahilig sa girls, ganyan. Di ba? I'm sure naririnig mo yun. Pero si JM actually, as a trivia para sa lahat, he has only had, please correct me if I'm wrong, 2 relationships and both very long term. Is that correct? At nagulat din ako paglabas ko, nadadamp na po pala yung dalawa. Oo. Pero talagang hindi totoo yung as a lover boy in that way. Very loyal ikaw. Ako naman. At yun nga din yung nilagay kong witness sa PBB. So yes. So 2 long, serious relationships and then pumasok ka ng bahay ni Kuya, single. At this point in your life, open ka ba sa relationship muli sa iyong buhay? Hindi po kasi syempre sa estado ho ng buhay namin ngayon, and the only thing that I can do is humanga lang ho talaga. Pero dun sa sinabi mong yun, parang narinig ko yung shattering hearts na mga JM Fiang at JM Jazz na shumiship. Anong gusto mo sabihin syempre sa lahat ng mga sumusuporta sa'yo, lalong-lalo na sa'yo as JM, sa JM Fiang, sa JM Jazz, at sa marami pang ships na nagsasail pagkatapos ng iyong PBB experience? Sa lahat ng sumuporta sa akin, maraming salamat po. Di ko po alam kung saan ang bagay ko makakabawi sa inyo, pero gusto ko pong iparamdam sa inyo na sobrang lubos na pasasalamat po ang gusto ko pong ihatid sa inyo. Thank you, JM. Siyempre sa lahat ng mga tagahanga mo at sumusubaybay sa'yo, anong pwede nang asahan sa iyo next? What are your future plans? Abang na lang po kayo. Oo, andito ang manager ni JM right behind the camera. Pero yun talaga ang plan mo for now to hopefully pursue different things sa entertainment industry, mga workshop ka na. Apo. If ever ba, anong klaseng role ang dream mo? Bida agad. So, romantic drama, gano'n ang mga type mong gawin. Ganito po. Kung kakayanin ko kung ano naman. Oo.
depende po. Oo. Well, good luck, JM. Sobrang daming possibilities in your life right now, to be honest. And we are super, super excited for you. Kaya maraming salamat pala